Yan, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga mga kapatid. Good morning na Sister Jenny, Sister Rose Cortez, good morning. Yan, purihin ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. Medyo maulan, no? Gusto naman po ang ating paligid. Purihin po ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Hallelujah. Good morning na sa ating mga early bird. Yan. Ipuntagin po mga kapatid. Para po sa ating po mga kapatid. Yan. Nakilala. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Yan, Brother James from Riyadh, Saudi Arabia. Good morning, good morning. Good morning na. Good morning sa lahat. Glory to God. Praise the Lord. So bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. Andugan natin siya ng papurit pagsamba sa umagang ito. Because He deserves the glory. Yes, Ate Shane, good morning. You deserve the honor and praise today, Lord. Hallelujah. Kuya Boyet, yan, good morning po. Sister Adora, good morning. Hallelujah, you have won a victory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. The risen King, Lord God. You overcame it all, Lord God. And Jesus paid, and He won the victory. Purihin po, Panginoon, ang iyong pangalan. Sa umagang ito, may kalayaan po kami magpupuri sa iyo. Because you have won already, Lord, the victory. Salamat, Ama, sa oras po nito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Truly, Lord, apart from you, we are nothing.
Lord, we lift unto you everything today, Lord, ang iyong duwain, ang daily vibrant word, Lord. Father, I pray in the name of Jesus, saturate your word, Lord, with power and anointing. With the hearers, Lord, bounded with love and thanksgiving. Kaya naman, Ama, salamat po. Kaya mo, Lord, ang iyong salita lamang ang mahayag sa aming kalagitnaan. At ikaw po may taas na papurihan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan. Maingat po namin, pinabalik lahat ng papuri. Pagluwalhati, tayong sa iyo lamang sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless po. Ayan, purihin ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Purihin na po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Good morning na. Sister Remy, Sister Vilma, Sister Maria. Good morning na sa bawat isa, sa ating pong mga naka-online na. Ayan. Okay? Without further ado, tayo na po ay mag-umpisa. Sister Julie, good morning. So, medyo maingay sa labas, medyo malakas ang ulan dito sa amin. But anyway, purihin po ang Panginoon. Sister Lori, good morning po. So, ating pong topic today is about the God who restores. The God who restores, sa Mark chapter 16, verse 15. Sabi po dito, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, sabi po ni Jesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha." Purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita. The God who restores. Iyan po yung puso ng ating pong Panginoon Hesus. Siya po yung agent of restoration. Tanda natin, no, na gusto ng Lord ibalik yung original purpose niya sa kanyang creation. No? Sa Genesis chapter 1, tingnan natin, napaganda po yung plano ng Panginoon sa creation. Perfect, mga kapatid. Ngunit nagkaroon po ng pagrebelde, no? Sa Genesis chapter 3, nagkaroon po ng disobedience, no? Nagkaroon po ng kasalanan, mga kapatid. Kaya pansamantala tayong na in bondage because of sin. But because of Jesus, siya po yung naging daan para ma-restore yung creation through Jesus Christ. Kaya nga kanina sa inawit po natin, He overcome it all. He won the victory. 2,000 years ago, He won the victory. Kaya nga tayo po bilang isang mga tunay na Kristiyano, tayo po ay mananagumpay. Tayo po ay nagtagumpay na rin. No? So dito po, mga kapatid, kaya nga dapat bawat isa sa atin, bawat isang genuine Christian na sumusunod kay Kristo, dapat tayo po ay isang agent of restoration. Diba? So marami na po tayong natalakay patungkol po dito, mga kapatid. Gusto ko lamang pong idiin na ang ating pong Panginoon ay hindi pa tapos. No? Hindi pa siya tapos, mga kapatid. He always with us, mga kapatid, at lagi siyang kaya nga bilang mga tinawag at naliwanagan, mga kapatid, we are also participating, no, doon sa restoration ng creation. Kung ano po yung sinimulan ng ating pong Panginoong Hesus 2,000 years ago, ipinagpapatuloy po natin. Kaya hindi dapat napuputol, no? Ang Great Commission. Hindi dapat 'yan na humihinto hanggang sa kapanahunan po natin. Because sabi po sa atin pong text, sabi po sa atin pong punto, sabi dito, number 1, Jesus' passion must be our passion. Sabi ko kanina, tayo po yung extension, no? From Jesus to 12 disciples, and then tayo ngayon, mga kapatid, di ba? Pinagpapatuloy po natin yung ginawa ng Panginoon
nung siya po ay nandito po sa lupa. Dito po sa earth, mga kapatid. Kaya yung passion niya sa mga kaluluwa na lahat ng tao sa buong mundo or ethnos, no? Sa lahat ng mga ethnic groups, gusto ng Panginoon, ito po ay mabahaginan, makarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Because Jesus' passion is to save souls. Yun din po tayo. Kaya yun po yung ating pong laging pinapanalangin sa Panginoon na tayo po ay isa sa maging kasangkapan niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Because Jesus' passion must be our passion. Yan. Number 1. Number 2, Christian must go in multiply. Kaya wala pong mga Kristiyano after na siyang na-born again, naging stagnant na siya. No? Minsan nakakalungkot na kung kailan tinanggap ng Panginoon bilang tagapagligtas, Diyos ng kanyang buhay, after a while, nagbabackslide. Kasi nga, yung genuine encounter, hindi nila naranasan. Kaya mahalaga, ma-encounter talagang Panginoon, no? Genuinely, mga kapatid. Yung totoong encounter, dapat maranasan ng tao yun. Yun talaga yung dapat maranasan nila. Christian must go in multiply. Kasi kapag naranasan mo yung presensya ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, iyan yung magmumotivate po sa atin na magpatuloy at magmultiply. Diba? Save one soul for Jesus. Iyan po yung ating laging ginagawa, no, mga kapatid, na ipagpatuloy yung sinimula ni Kristo sa mundong ito. Kaya nga, He is the God who restore. Yung restoration, mga kapatid, ay nagpapatuloy hanggang sa kapanahon na natin. Could you imagine, mga kapatid, na nung panahon ni Jesus, kukunti pa lang yung kanyang mga disipulo, yung kanilang mga followers. Pero sa panahon po natin, padami na ng padami. Kaya lang kulang pa, mga kapatid. Mas lalo pa tayong magsigasig, no? Mag-multiply para masaturate ang buong mundo ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Sa number 3, mga kapatid, sharing the gospel is everyone's task. Hindi lamang po ito iniatang, no, sa mga pastors, leaders, elders, o deacons. Lahat po tayo. Everyone's task. Mga kapatid, lahat ng kumilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, siya na po ay kabahagi, no? Siya na po ay kamanggagawa sa ubasan. Every one of us, tayo po lahat, ay kaakibat na ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Great Commission sa lahat ng tao sa buong mundo. Sharing the gospel is everyone's task, mga kapatid. Okay? Kaya kung may gift ka sa evangelism, alam mo na meron kang passion sa kaluluwa, mag-involve tayo, mga kapatid. No? Mag-involve tayo sa mga programa ng ating pong mga churches, discipleship, evangelism, mga kapatid, mag-involve tayo. Minsan nakakalungkot isipin na kung titingnan natin yung population ng ating mundo, di ba? Napakadami, pero mangilan-ngilan lang yung mga born again Christian. Bakit po? Dahil hindi tayo nag-i-evangelize. Yung growth ay mabagal kasi hindi po tayo nagpa-participate doon sa Great Commission ng ating pong Panginoon. Kaya sabi po dito kanina na sinabi natin, sharing the gospel is everyone's task. No, mga kapatid, bawat isa sa atin na nandito ngayon, nakikinig ngayon sa ating pong live, lahat po tayo ay gagamitin o ginagamit na ng Panginoon sa pag-share ng gospel. Mga kapatid, marami pong mga paraan, no? Kung nandiyan ka man sa trabaho, i-share mo ang gospel dyan sa trabaho mo. Ikaw yung ambassador na pinadala ng Diyos dyan. Kung ikaw man OFW, dalhin mo si Kristo dyan sa iyong trabaho, sa accommodation mo. Diba? Dapat yan yung lagi nating ginagawa. Ito yung passion ni Jesus
dapat iyon din yung passion natin. Kung gusto ni Jesus masave ang taong ito, dapat ganoon din tayo. Gusto natin masiran, masave, madala sa church, mabago ang buhay ng taong ito. Because iyan po ang gusto ng Diyos. Lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Kaya minsan natataka tayo, bakit ang Pilipinas ay hanggang sa ngayon mahirap pa rin. Bakit? Hindi kasi natin ginagawa yung ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Diba? Dapat tayo ang nangunguna. Tayo po ang nangunguna sa pagbabago. Huwag natin ikompromiso, mga kapatid, yung mandato ng Panginoon sa atin. We are Christ ambassadors. Yung mandate ng Panginoon sa atin inihatang ng Diyos sa mga anak niya, sa mga totoong sumusunod sa Kanya. Yes, number 4, the gospel restores creation. Kaya nga ang gospel dapat may preach yan. Gaya doon sa Matthew 28:19-20 na natin tinalakay. Ito pong Mark chapter 16 to 15, it also gospel, mga kapatid. Sabi dito, di ba? He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Wala kang sinabi dito na some lang o ito lang. Sabi dito, all creation, mga kapatid. Lahat ng tao sa buong mundo. Gusto ng Diyos, lahat yan makakilala sa Kanya. Kaya sabi po ng Acts chapter 3 verse 21, heaven must receive Him until the time comes for God to restore everything He promised long ago through His holy prophets. Diba? Pinangako ng Panginoon, nangako po ang Panginoon na sa Kanyang pagbabalik, kailangan malatnan tayo ng Diyos na gumagawa, kumikilos sa Kanyang kubasan. Hindi tayo masyadong magpakampante, mga kapatid. Dahil alam natin, ang Diyos ay laging nagpapakita sa atin. O kaya minsan naman, through Spirit, inuudyukan tayo ng Santong Espiritu. Nasiran ang taong ito, i-evangelize ang taong ito. Kasi maraming mga tao napapahamak because wala silang tamang relasyon sa ating pong Panginoon. Kaya hindi solusyon ang religion. Hindi solusyon kailanman ang relihiyon. Ang solusyon ay relasyon sa ating Panginoong Hesus. Mayroon tayong ugnayan. Dapat nakapaloob ka doon sa pamilya ng Diyos. Kasi kapag nandoon ka sa pamilya ng Diyos, nasa loob ka ng pamilya ng Diyos, may protection ka. Hindi lamang protection, may provision ka. At hindi lang Panginoon, provision, meron kang kapayapaan. So paano natin gagawin? Paano natin i-apply ang lahat ng ito? Number 1, pursue the passion of Jesus. Huwag na tayo mag-atubili, no? Mga kapatid. 5 years o 10 years, nandiyan ka na sa church, matagal ka ng leaders, no? Pero hindi mo pa nagagawa yung mag-share ng gospel. It's time to move on. It's time to pursue the passion of Jesus, to win soul. Kaya nga tayo, di ba? Pupunta tayo sa ibang mga lugar para lang iparating yung kaligtasan sa kanila, yung gospel sa kanila, iparating sa kanila yung ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya huwag tayong mangimi, mga kapatid, na sabihin ito, iproklama ito sa mga tao. Pursue the passion of Jesus. And number 2, go and multiply Jesus followers. Hindi lamang tayo magparami ng followers sa Facebook o sa Instagram, sa TikTok. Padamihin natin yung followers natin kay Jesus.
Kaya itong platform na ginagawa natin, mga kapatid, itong Daily Vibrant Word, isa to sa instrumento ng Panginoon para ma-maximize ang social media sa pamamagitan ng Word of God. Mga kapatid, huwag na tayong magsayang ng oras. Time is running out. Sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Nauunahan tayo ng kaaway. Huwag tayo magpauna, mga kapatid. Go and multiply Jesus followers. Diba? Magparami tayo ng kaluluwa kay Jesus. Magdala tayo ng mga kaluluwa kay Jesus. Huwag tayo magparami ng mga likes o views lang. Diba? Dapat followers ni Jesus. Minsan, isi-share natin itong mga video ito sa kanila, na panuorin nila. Huwag lang i-like o huwag lang mag-subscribe. Dapat panuorin nila yung video. Nakakalungkot minsan, naiinip ang tao. Ayaw panuorin dahil mahaba yung video natin. 30 minutes. Hindi man mahaba yan. Kapag ikaw nga nanonood ng sine, di ba? 1 oras, hindi ka naiinip. Pero pag nanonood ka ng Daily Vibrant Word, naiinip ka. Minsan nga, tinutulugan mo pa. Mga kapatid, it's time to multiply Jesus followers. Diba, mga kapatid? I-share mo itong link natin sa mga kaibigan mo, sa lahat ng tao, nakakilala mo, naalala mo na ang taong ito, wala pang relasyon sa Panginoon. Pagkaroon ka ng burden, para po sila ay abutin, no? Sa pamamagitan ng ganito pong ginagawa natin, mga kapatid. Ang gagawin lang natin, isi-share lang ito natin. Hindi lang i-share, panuorin. O kaya naman mag-follow na rin tayo. Mag-subscribe na rin tayo, mga kapatid. Mahalaga po ito. Kasi ito po ang ginagawa ngayon. Kung ang kaaway nagdo-double time na para tayo ay ma-snatch, no? Dapat tayo, hindi lamang double time ang ginagawa natin. I-overtaken natin ang kaaway, mga kapatid. Huwag tayong papayag pati ang social media ay malason. Diba? Ng kamunduhan. Kasi alam mo naman ang social media kung ano na lang na mga content ang ginagawa. Kahit na hindi ka pakipakinabang. Diba? Kaya tayo po, mga kapatid, gamitin natin ang social media para palaganapin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao, sa lahat ng mundo. Mga kapatid, tayo po lahat ay inutusan niya ng Panginoon. Tayo po ay sharing the gospel, sabi dito, is everyone task. Hindi lamang po sa mga pastors. Number 3, share the gospel as the Lord leads you today. Kaya ngayong umaga, nakikinig ka ngayon, nakikita mo yung ating live Facebook live, at inuudyokan ka ng Santong Espiritu, mayroon kang kasama sa kwarto, roommates mo, wala pa sa Panginoon, huwag na tayo mag-atubili. Mga kapatid, na i-share ang gospel sa kanila. Di ba? Kasi ito po yung passion ni Jesus. Share the gospel as the Lord leads you today. And number 4, proclaim God's restoration of His creation. We are agents of change, no? Gaya natin topic, no? Matagal na pong tinapik natin. We are all agent of restoration, agent of change. Yung tinatawag natin na agent of restoration. Mga kapatid, tayo po yun. Tayo po ang ginagamit ng Panginoon. Lalakarin na lang natin yung sinimula ni Jesus. Diba? May pattern na si Jesus na tinuro sa atin. Ang gagawin lang natin, lalakaran na lang natin. Ikaw na lang ang kulang. Susunod ka ba o hindi? Diba? Ikaw na lang ang kulang. Nandiyan na, binigay na sa atin ng Panginoon yung instruction.
lalakaran mo na lang, ikaw na lang ang inaantay ng Diyos. Maaari, mga kapatid, meron kang iniisip ngayon. Maaari yung iyong pamilya, yung asawa mo hindi pa born again, yung mga anak nyo hindi pa born again. Maaari iyan ang unang task mo. Diba? O mayroon ka namang kaibigan na hindi pa born again. Lapitan mo na. Sharean mo na. Mga kapatid, share the gospel, penetrate the word of God. Ito po ang mandate sa atin ng Panginoon. Christian must go and multiply. Yan po yung mandato ng ating pong Panginoon. Could you imagine kung lahat po tayo, no? Lahat po tayo mga sumusunod kay Kristo ay tumatalima doon sa Great Commission ng Panginoon. Masasaturate natin itong mundo, mga kapatid, for restoration. Opo, even itong Pilipinas, itong bansa natin, mga kapatid, meron pong ginagawa ang Panginoon dito sa bansa natin. May pag-aayos. At nakikita naman natin na hindi hahayaan ng Diyos na hindi mabunyag yung mga masamang ginagawa ng tao. Darating ang panahon, darating ang oras na lahat ng mga ginagawang kasamaan ng tao may lalagay yan sa liwanag. May lalantad yan ang katotohanan ang siyang mananaig. Di ba, mga kapatid? Kasi nga, napagtagumpayan na yan ng ating pong Panginoon. Sabi nga po sa ating inawit kanina, Jesus overcame it all. Jesus has won it all. He has won our freedom. He has won the victory. Mga kapatid, kaya nga iyan ang pinaghahawakan natin. Pinaghahawakan natin, mga kapatid, ng ating Diyos na tinanggap na nakilala. Diyos na mananagumpay. The power of sin is broken. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. As a question to consider, sabi dito, why do we believe in God's who restores? Bakit kailangan natin manampalataya, maniwala na ang Diyos na nagpapanumbalik? Dahil iyan po yung original plan ng Diyos sa kanyang creation. Akala ni Satanas panalo na siya. Hindi. 2,000 years ago, he is defeated. We are all victory. We are all victors, mga kapatid. Jesus has won it all. Jesus overcame it all. Hallelujah. Ayan, purihin ang Diyos sa araw po nito, mga kapatid. Salamat po sa ating pong 22 viewers. Pastor Ani, good morning. Pastor Perseus, good morning. Brother Nilito, yan. Sister Vilma, good morning po sa bawat sa atin. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw nito. No? Everyday po ito, mga kapatid. Sister Alicia, good morning po. At Sister Jean, good morning. Yan, maraming pong salamat sa atin lahat, no? Huwag po tayo magsawa sa panunood, pag-share ng ating Daily Vibrant Word araw-araw. Yan, Sister Jocelyn, good morning po sa bawat isa sa atin. Ayan na, maraming pong salamat sa Word of God. Ang dalayan ko po ay nagbigay sa atin ng encouragement or hamon, no, sa bawat isa na huwag tayong manghinawa, no, na iparating, ipaabot yung magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Lord, minsan pa, salamat po, Lord, sa kapahayagan ng iyong salita sa araw po na ito. Dalangin ko, Lord, na every one of us ay isa kami sa partaker
Lord, for restoration, Panginoon. Isa kaming kamanggagawa, kaakibat, mga kapatid, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito po yung original design sa amin. Lord, I praise you because I am also in the process of restoration. Sa amin man, mga kapatid, sa amin man, Lord, ay nandun kami sa process ng restoration. Please help me, Lord, to reach out to my family and all my friends, so they all may be restored back to you, Lord. Minsan na kami po ay nalulungkot na may mga kapatid namin na nagbabackslide, tumatalikod sa iyong panawagan, bumabalik doon sa kanilang mga maling ginagawa, masamang ginagawa, bumabalik doon sa mga kasalanang ginagawa. Lord God, ipanumbalik mo po sila. Muli, Panginoon, i-restore ang kanilang buhay, Panginoon Diyos. Kaya naman, Lord, maraming pong salamat sa araw po nito. Muli, niremind kami ng Santang Espiritu na lalo kaming magsigasig, lalo kaming magpursige, umabante ang Ebanghelyo ng kaligtasan, at isa kami doon sa agent of restoration na gagamitin mo, Panginoon. Salamat po sa araw po nito. And Lord, we also remember our brethren sa araw po nito. Sila po ay nagdadaos ng kaarawan, even Lord, wedding anniversaries. Kami po ay nakikigalak sa kanilang pong mga celebration sa araw na ito. Even Lord, sa amin pong mga kapatid na nakaranas po ng depression, anxieties, even sickness sa araw po na ito, Lord. Dalangin ko na hipuin niyo po ang kanilang mga puso, ipadaloy ang kagalingan nagmumula sa iyo. Even Lord, the peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Dalangin ko din po, Panginoon, sa araw po nito. Lord, huwag mo pong ipahintulot, Panginoon, ang mga kalamidad sa aming bansa, ang siyang makapag-penetrate, Lord. Kami po naniniwala, Lord, you are in control. Ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Hindi mo po ipahintulot, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak, anumang pong nais ng dyablo, plano't gawa ng kaaway sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga negosyo, Lord. Bagay salamat po sa araw na ito. We declare that Jesus is Lord over our families, over our Philippines, over our church, Lord God. Salamat, pinupuri ka namin, Lord, sa araw na ito. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid. To God be all the glory.